pala na pick. Nako po. Pwede naman pala yung mga action moves eh. Okay. Hindi pwede yung mga likod lang gamers. Ito yung kasi, Kuya Max. Yeah. Ito yung mga ano, harapan gaming. Grabe, akala natin na nagtatapos na doon kung ano yung mga kakaiba. Mukhang, pero week may naggugushon so far dito sa ating season 13. Ay, naku, parang hirap pala to. Dito natin makikita ang lakas ng isang Aqua. Kasi parang counter sa kanya yung Fusion. Uy! Eto na, tapatan mo ng crowd control. Guinevere and Terizla has been picked here by RSG. Ang ganda ng Guinevere Terizla dito against the Gusion. Dalawa yung tatalon, no? Oo, di ba dalawa yung dash niyang Gusion? Pwede mo na rin gawing tatlo kung may flicker. Yeah. So, mapapatanong tayo ngayon, ano nga bang makakapag-Ruby pa ba or Dragon eto si Sanford para mapigilan yung mga Guinevere or whatnot? Kasi nakakatakot din isipin yung presence ng Barats tsaka yung Claude parang kailangan mo na magiging sagot. Although may Minotaur naman na, so may knock-up in a way. Oo nga pa. Pero magda-damage ka ba na XP at this Or point? sustain. Benedets. Fast clearing nga naman dito ang gustong kuhanin or ang kinuha ng Echo rather in terms of their XP laner. Yeah. So parang kung ikaw yung RC, dami mo palang kailangan Echo Seeder. Kasi pa-dive yung Benedetta, pa-dive yung Gusion, pa-dive din yung Baksha. Well, same din naman with RSG. Any thoughts for this draft? Parang nakakatakot kung ikaw ang nasa RSG ngayon. Kasi literal na mag-all-in ang tipo, o ito na yung literal na Echo Express yata na pwede nating makita sa kanila. Pero medyo siya, alanganin in a sense na kailangan yata ay kapag hindi mo napagana ito, ay sobrang makakapitalize yon this time ng RSG. Parang ano to high risk, high reward lineup. Yes. Lalo na kapag Gusion ka, feeling ko ganong type siya ng hero siya eh. High risk, high reward eh. Kailangan mag-snowball ka rin para maland mo yung mga shades. Tsaka yung mga incandescents. Yes. Tingnan natin. This is our final game for today at ginagamit na mga buff ng ating mga players. Nandiyan ang polvo. Kompleto na. Sakto, Friday na dinner time. Oo nga. Chantel, dinner time ngayon. Laman na medyo traffic pa. Kung ako sa inyo, buksan nyo na yung mga phone nyo. Yan. Mag-share nyo yung stream natin. Comment na rin kayo. Friday night prime time. Yung mga tao dyan, naghahain pa lang si ate. Diba? Naghahain pa lang si mami. Tapos si kuya, kumukuha pala ng tubig. Kumukuha pala ng tubig si kuya. Si kuya, bubuksan niya pa lang yung TV. Manunood na ng MPL yan. Yan. Pero Eto yun naman, na yun. nandito naman tayo lahat, of course, for intense matches. At yun ang binibigay sa atin ngayon ng RSG and even Echo. Ay, nag-uusap muna sila. At talagang kalmado. Ito, sabi, yan. weathering the storm. RSG dealt Benny Cutie's first deaths of the season in their game to victory. Ay, grabe. Ganun pala kaingat ang bagyong Benny. Hindi pala siya na no? Ngayon lang Ngayon pa lang niya na-experience ang mabigyan ng experience. First death niya pala. Last week pala di siya namatay. Yun na parang hindi pala at all nung lumaban sila last week. So, kontra sa Onyx, kontra sa Omega, walang nakapansin. Oo, buhay pa rin ang bagyo. Pero dito parang nahanap na kung saan nanggagaling ang mata. Oo. So, ibig sabihin, parang dito yung build-up ng mga teams natin on how they actually review each other na, ay, ito ganito yung play ni Benny Cutie, ganito yung ginagawa ng Echo. So, paano kaya ang mangyayari? Sige, kunwari, prediction, ilang minutes ang ating magiging game number 3? Tingin ko, since 7:30 na, 7:28 MPL pa rin. Tingin ko, aabot tayo ng 30 minutes. 30 minutes. Sabi naman, Jane, ikaw. Pwede, mga 7:58. 7:58. 30 minutes ka rin? Sige. Akala ko, kukumpita sana ako. Pero ito na naririnig na ulit natin ang sigaw ng ating mga kasama dito sa ating venue. This is the last and final game para sa RSG and Echo. Meron bang kakaiba sa emblem build or parang same lang? Parang kailangan makipagsabayan din ni Nats dito in terms of rotation. So nakikita naman natin na medyo i-compensate niya yon sa pag-pick up talaga ng mga pampabilis na emblem combinations dito. Kasi up against a Benedetta na napakabilis mag-rotate, kinakailangan mo rin ma-ensure na pagka nasa mga team fight na,
nandun ka din para umalalay kasi may kinakailangan kayong source of additional crowd control ngayon na actually medyo marami sa side ng RSG kung iisipin mo kasi naka-Guinevere Roam din sila pero mahirap yatang hulihin ang mga players ngayon ng Echo. Pampabilis at kunat din eh. True. Yung mga emblem na nakita natin. Itong Brave Smite na to, ito no? Usually nakakita ko dyan, nakakatatlo, apat. Na Brave Smite, Oo, no? The Brave Smites sa isang team. So, kung gano'n ang laruan ng RSG, malamang gusto nilang makipagbalugbugan. Kasi yung Echo, ito yung type ng team na gusto nila, team fight eh. Oh, Magaling sobra sa team fight eh. So, tatapatan din nila na para makunat sila pag sa teamfight. And by the way, guys, sabay na nag-level 4 yung dalawang junglers natin. At like kanina dito sa ating game na parang medyo merong isang nauuna. Oo. At iba naman yung pattern ngayon in terms of, let's say, rotation for both. Si Kuya Sanji ay nag-aantay na magpa-level 4 dito sa may XP lane. Okay. Habang nag-aantay siya mag-ganon, ang yun, level 4 na. Turtle naman. Ang unang babanatan ni Demon Kaito. Nandito na si Karurito. Karurito. Okay, kumagat si Demon Kaito. This time ay nakap na gagawin ng Guinevere. But ako will take the first one. Sanford pa. Wala pa Sanji makakuha ata. Wala pala nakuha Sanji doon. Habang naubos. Ngayon, Ay, Sanji! ang ng Echo na palalim si kuya mo Sanji. And RSG will take the triple kill. Napaganda pagpasok para dito sa RSG. 4-1 agad. Samahan mo ba ng pagong para dito sa ating laban. At dito na natin nakikita yung parang malambouncer. Yeah. Task Force, RSG, ang ating nakikita ngayon for this game. Hindi biro yung layering of skills na nangyari doon Na ngayon ay mukhang babalikan natin sa instant replay. Mukhang nauna doon, etong sina RTZ. Pero that surprise talaga, penalty zone, together with the spatial migration na nagmula doon sa dalawang talagang taga-engage, taga-setup ngayon ng side ng RSG. Kahit na na-isolate, medyo etong si Aqua, kasi hinahabol talaga siya doon kanina ni Sanji. Nagawa na nila talaga na ibuhos yung skills, bawasan dito yung mga miyembro ng Echo, at kailangan nilang talagang mag-ingat doon sa ganoong klaseng setup na manggagaling sa RSG. Kasi kung paulit-ulit na mangyayari yun, eto nga triple kill ni Demon kahit malaking problema na kasi parang lalong kukunat at lalo lang siyang sasakit. Oo, hindi rin na-burst ni Sanji si Aqua eh. Nabuhay, may natirang katiting. Kakarampot. Oo. Kay Aqua, malambot. Well, tubig kasi siya eh. Ay. Oh, sa bagay, parang... Tsaka meron siya nung defensive magic boots. Oo. So, kita mo na kanina na parang nakaabang din or prepared din yung RSG dun sa threat ng Echo for this game. At si Kuya Nats ay maingat din. Isipin mo, ginagamit niya yung first kill niya para lang ma-face check. Nandito pa si 4D or nandito ba si Sanji? Ako yung naka-ready if ever dun sa bottom lane. Itong laban na to, pansin ko lang Ayun, malalaman mo kailan ang round 1, round 2 eh. So round 1 ang nanalo RSG, Turtle yun. Ito, 30 seconds, round 2 na mamaya. Magkakakitaan na round 2 fight. Uy, sakit. Ganda nung an-eye for an-eye. Oo, Sanford na gumagalaw-galawan. Pero magkakarikulan lang muna ata. Oh, ito na totoo yung sinabi naman Gine. Pagdating dito sa dalawang teams natin, more on objectives lang talaga nakikita. So parang more on focus. Pwede force nila dito na sabihin na natin na pauwiin muna or yung poke nila ay talagang ultra poke na mapapauwi ka. Pero 3 seconds bago mag-spawn. At nag-spawn na nga po ang ating pagong. Here we go. Round 2. Kailangan sobrang ingat yata. May mga naman sila, multiple petrify spells para dito sa Echo kapag ka na-timingan nila, especially yung mga magsisimula. Pero ngayon ay medyo nagtatago rin muna. Oh! Pwede pala yun! What a space jump flicker combo! At si Sanji ang unang mawawala. Light! Giving the light! Pero merong knockups na gagawin this time ang Echo, pero bumabanat lang. Sinako, say is the way. Habang sinasabi naman natin true damage si Benny Cutie, sinasalo niya lahat ng mga speedy light wheel, but Nats will still pop that passive, kaya goods na goods pa rin siya. 2 heroes will fall down para sa side ng Echo, isa para sa side ng RSG. Napagandang teamfight para sa ating dalawang koponan. Sino ba talaga lumamang? Sinong naging mas magkaroon ng magandang play para dito sa dalawa? Clearly, RSG nakakuha doon na 2 kills at mukhang yung pinakaunang tapang o engage na naman na nakita natin sa kanila, pinangunahan na naman ni Light. Okay. Kaso eto. Pero Sanji though, finally, nanggigil kay Aqua, nakakuha siya ng kill light. Psycho Ball, okay. Tamang koto lang, Carl Easy, palit gulong. Walang mangyayari. Poke lang muna. Then again, yung combo pala ng Guinevere, pwede pala yun. Oh, yung Space jump flicker. O yung biglang parang space jam. Oh, Space jump. Oo, biglang nag-shoot.
dito si Kuya Light. And I take note guys that ito yung nagiging strength ng RSG actually kahit mga game number 1, game number 2 actually for both teams. Kagalingan talaga mag-initiate. Oo. Kung sino talagang mas maganda ang initiation, malamang ay lalamang sa team fight. Kung sino maganda initiation, siyang initiator. Tama! Ay, oo naman. Yun na yun eh. Yun na talaga ata yung essence ng ating nakikitang laban this time. At kapag ako nga yung gumagawa ng spatial migration flicker para nasa stuck sa area yung Guinevere ko, hindi ko alam kung paano talaga napupull off yun. Pero kasi... Medyo mahirap i-pull up yun. Mahirap din ata mag-survive doon sa onslaught in the top lane by Carl TZ and Benny Cutie. Tsaka grabe respeto by the way dito ng Echo dun sa kay Kosei kasi bumili agad ng blade armor si Kuya Carl TZ, si Carl Lito. Oo. Basta, dun sa moment na yon. So, 4-6 ang ating score. Lamang ang RSG at ito na naman, round 3. Dahil magkakatagpuan na naman ang ating dalawang kupunan dito sa next na objective. Grabe, ano na talaga tayo. Makakailang round ba? O, di ba? Round 3? Oo, ayan na. Ngayon, may makukuha naman na vision sa pamamagitan nga ng skills na meron dito si Aqua. Kaya medyo aware ang RSG sa kung nasaan yung mga kalaban. Pero makukunat ito, humaharap, tinatapangan din. Mukhang ready rin ilaban ng Echo yung turtle na to. Ready to fight ang dalawang kupunan na to ha. Okay, Misa has popped by Demon Kaito. Echo. Okay. Alright, kinagat ngayon si Carlito pero ako makakalasit ng turtle. Si JB ang mananakot ni Star Blazing Duet para ko sa ibinaban natin. JB nasa likod naman Sanji. Sanji gumugusto. Si JB mawawala. Aqua will survive pa rin. Habang si Benny Cutie mga pag-phantom step out. Buhay ang kumunan ng RSG. Walang number si Sanji. Dahil tatlo na wala sa side ng Orcas. 2.3 kay ang kalamangan ng mga Raiders. RSG again. Task Force RSG. Dire-diretso lang pa nakakita ng pwedeng patayin against Echo at ang ganda ng layering of skills nung moment na yun. Yun talaga, layering is the word na kinakailangan nating tignan para dito sa nagiging laruan ng RSG. And throughout this entire 8 minutes pa lang na laban, na ngayon naman, pinangunahan kasi ni Demon Kite. So nung siya nang dito nas welcome at nakahanap sila ng mga taong lumabas na tinalunan ng penalty zone, na tinalunan ng facial migration, literal na pahirapan gumalaw para dito sa side ng Echo. At nakita naman natin na despite it being an opportunity para kay Benny Cutie na talaga maka-free hit or even para kay Sanford na makahanap ng targets, the mere fact na ang ganda rin nung nagiging alalay at nagiging bantay sa isa't isa, as well as yung kakulangan pa nila sa items para maka-burst down ng mga nahahanap nila, medyo nagiging disadvantage yun para sa Echo. Kaya naman ang RSG ngayon, talagang nagra-ramp up lang yung pacing para dito sa kanilang kupunan. Inuunti-unti na nilang paliitin ng sobra yung mapa ng Echo. Kulang yung burst eh, no? Oo. In layman's term eh. Parang Kulang burst? ilang Kulang pa? ilang beses nag-attempt si Kuya mo Sanji kay Kuya Aqua eh. Oh, Pero ang ginagawa kasi ni Aqua, nagiging ano siya, nagiging malatubig siya, pumapasok siya dun sa loob ng pato. Ayun, sakto. Parang ganyan din ba yung kulay ni Agua Bendita? Oo, ganyan din. Pagpasok niya dun sa pato, nauuntog si Sanji. Oo, Ganon yung combo kasi di ba pag Gusion ka, Ayaw nga. habulin mo. So pag umabol yung Gusion, nasa pato si Aqua. Hindi niya napupuntahan. Uuuntog si Sanji. Oo, so, kaya pala kanina din, parang nga nakita natin kanina si Sanji na medyo gusto niyang patayin si Kuya Aqua eh. Kaso napapalibutan na siya ng mga players dito ng RSG. And again, RSG, grabe yung composure. Actually, pagdating doon sa mga team fights at again, itong dalawang teams natin ay talagang rivals na pagdating doon sa kanilang jungling or objective taking sa mga junglers. Pero lahat ng mga players nagpapakita gilas ngayon. Astral Echo ay pinapar na vision. Ito na naman Space Shot knock-up. At ayun yung ultimate. Carlito namumula. Carlito mawawala. Light will take the last hit. Nandito si Sanji. Pero naku, hindi tumama yung first kill. Pero makakalasit Sanford. At ito na naman. Washing mula kay Benny Cutie ang bagyo. Sanford na harap. Sinas makapag-flicker out. True damage is real. Masakit ang katotohanan. Sabi ni Benny Cutie. 1-2. At finally, nagwagi ng team fight ang kupunan ng mga Orcas. Kasasabi lang natin kanina na grabe yung composure ng RSG pero kakaibang Ayun na! composure din. Op! Ang pinakita dito ng Echo at look at Sanji, naka-ready na naman. Kailangan hanapin dito si Aqua! Ay, nako, Sanji! Matatama ba siya dito, mga ka-alpha? Sila naman ngayon Nepolado. Aqua, okay. Star Shatter, tatama ng baka. 10, 6,
nanggigigil si kuya mo, Sanji. Ramdam na ramdam mo si Kuya Grabe. Sanji. May gigil eh. Oo, kailangan ng respetuhin ngayon yung capabilities ng Echo na makabalik dito sa laban kasi nanalo sila doon sa naging teamfight na yon. Partida, hindi pa sobrang kumonekta doon yung combo netong si Sanji nung tinry niyang hanapin. Etong si Kusei on the Claude, na saktong-sakto bumi-MI sa harapan niya at naglakad ng kaunti. So nagawan ng paraan doon ng Echo na talagang kahit papaano ay madepensahan dito, mapaliit yung agwat. Tinitignan natin ngayon, nasa halos 3K na lang ang kalamangan ng RSG kontra sa kanila. Pero this still will be an opportunity for them to actually take the Reds as nakikita naman natin ngayon. Mukhang gusto nila talagang umangat. Ayun. Kaya dedepensa muna ang Echo pero masaspatan silang lahat. Si Kuya Aqua nag-build pa ng Winter Truncheon para hindi siya dito ma-burst ni Sanji. Kasi nakita din na mayroong mga lumilikod anytime eh. Kailangan maging maingat, mapagmatsyag at lahat ng mga pwedeng maramdaman. Oo. Kailangan nakatuto ka kung ikaw ang RSG at Echo. Siya tina-target eh, no? Alam natin ang kumbaga ang Yami Yugi at Seto Kaiba dito, si Demon Kite at saka si Carlito. Pero hindi natin alam, may mga side side characters na si It's Aqua versus Sanji eh. Tapos si Benny tsaka si Kosei, preheat na lang sa Getty, pwede na yun. Pero yung patintero na laban, Aqua and Sanji. Oo, doon talaga umikot yung story natin. Parang, ano na lang eh, pagalingan ka na lang pumosisyon. At pagalingan ko sino una makaburst. At kung ikaw yung teammate ng dalawang players na yon, as much as possible, gusto mo mabilis din yung backup. Oo eh. Mabilis pa rin eh. Mabilis lahat parehas eh. Mabilis parehas eh. Feeling ko, alam nyo, game, ano na natin to, best of 5. Best of 5 muna to kung pwede. Kaso hindi, mababad beat sa atin yung Broad. Oo nga Best pala, of 3 oo nga lang pala. sinulat Best of nila 3 lang, eh. best of 3 Tsaka pala. yung graphic artist natin, na-ready niya na yan eh. Oo nga pala, apat na guhit lang yung para doon sa series nga pala. Wala sa plano, wala pa. Mababad beat yung graphic artist natin si Arvin sa inyo eh. Ano na to? Round 4 na ba tayo? Round 5. Oh. Round 5 next doon sa Lord. Grabe naman kasi week 2 pa lang tayo pero pang best of 5 na nga ang pinapakitang laro Best in the dito world. ng ating mga players or ng mga teams natin sa MPL Philippines. Kakapick up pa lang din ni Benny ng kanyang Malefic Roar na kung isipin mo ay siguro mas magiging kampante na rin silang lumaban dito. Pero also ipo-point out natin na yun na nga may Winter Truncheon na nahihawakan dito si Aqua, so medyo kailangan maging maingat din dito ni Sanji kung sobrang lalaliman man niya o i-attempt na i-take out kasi pwedeng ma-punish lang din siya later on. Pero conceal! Okay, bumabanat na lang ngayon si Kosei. Pero meron na naman nakap na gagawin dito si Light. Ito na yung blazing duwin ni Kosei. Sino makakuha ng Lord na to? Mabubuhay na naman si Aqua. Demon Kite will take down. Sanford pa take down Kosei. Habang si Demon Kite maiiwan dito, maiiwan din si Carl. 3-4-2 situation. Dumururo Kira para kay Benny Cutie. At meron pa minion wave dito sa may middle lane. No? Unti-unting i-hit dito ni Benny Cutie kasama ni Carl Teasy. Sanji. At masira na ngayon Torre dyan. Si Sanji naghahanap. Aqua, nasaan ka na? Dito na, Mi! Iba na dito yung ginagawang pagtapang o pagtyaga ng Echo sa mga paulit-ulit sana natin sinasabi na nakakatakot na layering dito ng RSG. Pero nung moment na yun, na parang nakita natin, kita po sa follow-up, nagawa nila talagang mas tapangan at makikita natin yun in a bit dito sa ating fast replay. Ayan. Sobrang nagawa na naman tayo pakitaan doon ng Si Echo ng Sanford. panalo. Nauna na naman ang RSG doon kung iisipin mo eh. Ay, grabe. Pero kung napakaganda nung Oh. pagkakalatag din nung Petrify, hindi na nila pinatapos doon yung follow-up na damage na mula nga rin dito kay Kusei. And all in all, Echo doon, sila na naman ngayon ang umaangat at nagpapabalit ng mapa, bumabawi sa RSG. At sobrang layo pala ni Benny Cutie kanina. Yung bagyo, parang papunta pa lang. Oo, ramdam Kaya ko ang ganda ng pwesto niya. Oh, kakaibang pag-aabang ginawa dito ng Echo. Tsaka ganun ginagawa dito ng Sansan Duo. Take note na pares na divers. Si Sanji pwede maka-instant kill. Si Sanford ganun din. Parang hinahanap lang nila si Kosei. But for RSG, actually para sa ating dalawang teams, ano na to eh, paulit-ulit. Cliché na to guys. Sasabihin lang namin ulit. Napagandahan na lang talaga to ng follow-up. Dahil Oo, talagang high level of MLBB yung nakikita natin for both teams. Pero masasabi ko talaga, Benny Cutie right now, we're talking about Sanji earlier. And we're back para Ayan, sa oh. ating 15-minute game time. At totoo nga, ang sinasabi dito ni Manjin para sa ating game at tila'y walang kukurap, walang gagalaw muna dahil 58 seconds, 57 actually may kita na naman natin. Round 6 na, tama. Round 6 na para sa game natin. Kasi objective talaga eh. RSG tsaka Echo ba naman yung naglalaban eh. Oo. Tingnan natin kung ano yung next na pwedeng mangyari kasi 43 seconds. Woo!
magkakaroon na Yep. ng anong round na ba to? Oo. Round 6, Basta yun. round 6. Kung ano mang round to, kumpleto rin yung kanilang battle spells and halos lahat ng kanilang mga resources. So, medyo ito yata yung literal na magiging definition ng ating balagbagan na laban para dito kasi in 23 seconds, magkakakitaan na sila unless meron tayong makita na maging successful na play on the other side of the map kasi magkakasama yata sila dito sa top. May Winter Truncheon na rin si Sanji Oo, so yung head-to-head natin kanina, parehas na na. may Winter Truncheon. Pero ito, sino ba ang, diba, Echo ka, sino man target mo sa RSG? Kung RSG ka, sino bang target mo sa Echo? Hirap, no? Late game na kasi eh. Kung ako target ko si Benny, kailangan mawala si Benny kung ako RSG. Oh. Tapos Aqua pa rin ako kung ako yung Echo. Kung ako si Sanji, Aqua pa rin kasi ang dami niya nabibigay lalo na yung wave clear. Yes, yes. At saka yung yung vision, Oo. ika nga, the Astral Echo. So ito na, round 6 na to, guys. Here we go. Round 6 na to. Lito Wanderer, yung ating round girl. Round 6. Round 6 na sabi niya. Eto na, okay. Ang hirap nito. Ang dami mong nakaredy. Yung Purify mo nandyan din naman. Pero, Alright. I mean, Petrify. Okay, bumaba na lang si Benny Cutie, hindi niya pa pinap. Here we go. Kalahati na lang yung buhay dito ng Lord. Okay. Manggagaling sa likod if ever dito si Light, ha. Pero hindi nagpapakita si JP tsaka si Benny Cutie. Kita din nila si Sanford. Si Sanford nag-def. Inaabangan nila yung yung RSG, inaabangan nila yung purple. Hero Abangan pa si yata. Sanford dito. Ay, Nambibait na si Demon Kaito. Oh, Nuts, hindi to din. kakaibang ML na to, guys. Knock up. Kakaibang ML. Nagkakitaan lang ang mag-besties, Demon Kite at saka si Carl TZ, pero sumasali si Nuts. Okay, nandito na si Carl TZ. Actually, oh, Okay, okay. reset lang muna. Reset. Time out! Substitution! Joke lang. 17 minutes, Oh. guys. Pero parang inaabangan kasi, sabi dito nila Jose, kukuha yan ng buff. Pwede kasi pumasok anytime si Light. At saka, crucial tong pwesto na to, yung sa may yung mga bush na yan. Yan, bush. yung Infinix buff. Ay, nakita! Na revealing area. The revealing area, nagpailaw. Okay, knock up. Lord, tignan natin. Kalmado ang dalawang kupunan. 2 minutes na tayong nagdaldalan. Oo. At saka, ito na, parang, napanood ko na to 18 minutes. Kanina. Panood ko na to. Sabi natin, 30 minutes, di ba? Oo. Why not? Primetime MLBB, di ba? Nag-ain pa lang si ate. Umalis na doon yung dalawang players ng RSG ngayon. Reset na ulit. Yep. Reset na muna ulit. Tapos yung Lord, Yeah. saan nga ba to patungo? Medyo naangat na ni Sanford din yung wave doon sa kabila na mukhang siya rin pipiliing puntiryahin na lang din ngayon ng RSG. So, magkalayo na namang parte ng mapa ang medyo sinistayan ng ating magkabilang kupunan pero sinisimulan na naman ng Echo yung Lord at nakakalahati na. Igugo ata. Totoo na to. Ito na yun. Ito na yata. This is it, Pansit. Di Yung ko Lord. sure. Bad beats na yung Lord. 15K. Para sa Lord. Aqua, Astral Echo, okay, knock up. Carlito kalate ang buhay. Binabanatan niya na Nuts. Okay, penalty zone. 2-3. Tatamaan si Benny Cutie para makapag-phantom step out si Benny Cutie habang sinalight binabanatan niya yung Lord. Ito na dito na swelcome para kay Demon Kite. Tama si Demon Kite. Kaya makakuha ng retribution. Winter Truncheon para kay Aqua dito. Benny Ang Cutie, Leslie. Benny Cutie. Pero Benny Cutie ang bagyo! At Ay, bumababanat! Doon sa bandang likod! Benny Cutie with the true damage PD Light Wheel! Nakuha man ng RSG yung Lord! Nasa Echo naman ang uling alakhak in terms of team fight! 37 seconds, 33 seconds bago mabuhay dito mga players ng RSG. Dalawa lang natitira. Nandiyan si Kusei. Walang blazing to it by the way. Na depensa agad. Yung Lord. Sanji! Huli ka, Betchin! At doon, nakabawi si Sanji with the Shadow Blade Slaughters and Ay! Hunt as one! Ang sigaw ng mga orcas! Uy, mga minion! Ang layo ng minion! Uy, at yan nakita natin ang mga bangkay ng RSG as Echo will take away this series! Tinignan, kaliwa kanan, taas, baba, wala nang dedepensa. Sabi ng Echo dito, isang team fight lang mga boss, isang team fight lang mga sir. At dahil dyan,